Kanya. Ano po kaya Yung dahilan? pong katotohanan, Bakit hindi sila pareho ng katawagan? yun po ay tumutukoy sa relasyon eh. Yung ama po kasi tumutukoy sa relasyon sa anak. Ibig sabihin, isiniseparate yung anak sa ama. Ipinapakilala po sa atin na iba yung ama, iba yung anak. Yung anak ay hindi ang ama at ang ama ay hindi ang anak. Ano po? Kaya sabi nga, si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang ama ay nakaupo sa trono. Ano po? Pero hindi naman po yung nakakabawas sa pagiging Diyos ni Kristo kung meron siyang ama. Hindi po natin alam ang hiwaga ng Diyos. Ano Pero, po? Ang tanong kung sa'yo ba kapatid? Sa'yo ba, hindi ba pwedeng tawaging Diyos kahit meron kang pasimula? hindi po. Kasi katangian po ng Diyos ang walang pasimula. Hindi ka pwedeng tawagin ng Diyos kung may pasimula ka. Kasi ang may pasimula ay nilikha. Pero ang Diyos po Pwede ay mo ba nilikha kundi manilika. Pwede mo ba akong ng sitas na nagsasabing hindi pwedeng tawaging Diyos yung mga merong pasimula? Ngayon ko lang po na-encounter yung tanong niyo pong yun, sitas Okay. na nagsasabi na hindi pwedeng Hindi pwedeng tawaging Diyos. Pero, okay, ito na lang. Ibang na lang. Alam mo talataan po. Siguro kung napapansin mo yung sa awit 82:1 at saka sa is. Bago nga po tayo magpatuloy kaibigan, INC ka po ba? Hindi. Ano ka po? MCG yo. MCGI. Yo po yo. Ayun na, bago naman. Iba po yung I. Yo po. Ang paniniwala ko kasi, naniniwala man ako na Diyos yung anak, pero meron po siyang pasimula. Kasi po, yan pong katagang anak, yan po mismo nagpapatunay na may pasimula siya. Kasi yung anak, ibig sabihin, meron kang pinanggalingan. Hindi ka naman matatawag na anak kung wala kang pinanggalingan, katulad ng ama. Ang ama, dahil wala siyang pinanggalingan, hindi siya pwedeng tawagin na anak, gaya ng sabi mo kanina, na kailanman hindi tinawag na anak ang ama. Kasi illogical, dahil wala siyang pinanggalingan. Pero pagdating sa anak, dahil nga meron siyang pinanggalingan, ayon sa napakaraming sitas, kaya nararapat lang na tawagin siyang anak. At pagka meron siyang pinanggalingan, ibig sabihin meron siyang panimula. Di po ba? Paglilinaw lang kaibigan kaya naniniwala ka na ang Jesus ay may simula kasi tinawag siyang anak. Ibig sabihin po pala, yes, di ba yun ang reason mo kaya hindi ka naniniwala na si Kristo ay walang pasimula kasi nga tinatawag siyang anak. Kasi at yung ama ay hindi, kasi ama. Siguro kaibigan, po yan sa dahilan. Sasagutin kita brother Samuel, Sige. ang sagot ko po sa iyo ay kasi bumabase ka sa tao. Kaya nasasabi mo ang anak ay may pinagmulan na ama. Bakit yung ama mo kaibigan wala rin bang pinagmulan? Di ba meron din? Ibig sabihin pwede rin ang ama na may pinagmulan at ang anak ay pwede rin may pagmulan. Hindi, ang pinag-uusapan po natin ay hindi po yung tao. Hindi brother, excuse me. Kasi kung yun ang argumento mo, kasi ang anak dito sa lupa may pinagmulan, ang ama, hindi ka naniniwala na yung ama ay walang pinagmulan. Ang totoo yung ama ay may pinagmulan din naman yan. Dati yan naging anak bago naging ama. Sa makatwid ng argumentong ginagamit mo ay hindi nagja-jive dun sa pagpapakilala. Ang sinasabi mo ay patungkol sa tao, ang sinasabi ko naman ay patungkol naman sa Diyos. So magkaiba po yung kinukontra mo. Tama po. Pero ang ginagamit ko na ilustrasyon ay tao. Kasi maliwanag Kristo ay may walang pasimula. Kung tinatawag mo po siyang panganay na anak, it doesn't mean na siya may mga anak pang iba. Kaya matinatawag siyang anak ay ibig sabihin ipinanganak siya. Kasi sa araw nyo kasi, si Jesus talaga ay literal na inianak ng ama. Hindi po. Sa amin po, hindi siya ipinanganak ng ama kasi ang lalaki ay hindi nanganganak. Babae lang nanganganak. Kaya ang pagkaunawa mo po ba sa pagkaanak kapatid ay yun talagang iniluwal? Kaya ang inuluwal, ibig sabihin yung lalaki luluwal. Di ba tayo nilikha sa sandali. Hindi, nagtatanong po ako kung ang pagkaunawa mo ba sa pagkaanak ay iniluwal lang? Literal sense lang yung pagkaanak mo? Sa tao. Yes, tama po yan sa tao. Literal sense lang. Pero hindi sa tao si Kristo siya ay Diyos. Kasi di yun nga po kasi tapansinin mo bagamat siya ay Diyos, tinatawag siya na anak. So meron ding pagkaanak in a spiritual sense, hindi siya literal sense na sa tao.
Nakatulad din naman tayo, 'di ba? Ang sabi, tayo yung mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, inanak tayo ng Diyos, but it doesn't mean na talagang iniluwal tayo literal. Di po ba? So pwede palang manganak na hindi iluwal literal. Okay. Diba? Ibig sabihin pala, pwede naman pala magkaroon ng titulo na hindi iniluwal, di ba? Sa'yo na rin ang galing. Sa makatwid, pwede rin naman pala si Kristo magkaroon ng titulong anak kahit hindi siya iniluwal ng ama. Pwede siya magkatitulo ng anak kahit hindi siya nilikha ng ama. Kasi nagets mo naman pala na tayo, tinuturing na anak, hindi naman tayo iniluwal ng ama direkta. Ipasok ka rin bukas? Ipasok ka? Oo, sa school. Schooling mo rin. Schooling. Kapinggo. Ano yung pinabag isa? Excuse me, brother, ha? Paribasa ng ama ang simula at ang wakas, parang letter O, nagiging ano siya, everlasting, walang hanggan. Kasi nga, siya ang beginning and the end. Kapag nagtagpo ang beginning at ang end, siya ay walang hanggang ama na walang katapusan o walang hanggan o magpasawalang hanggan. Kasi nga, walang katapusan. Sa totoo lang, brother, yung sinasabi mong yan na si Kristo nilikha ng Diyos, papasok ka kay Arius eh. Naalala ko, si Arius ka na, pumapasok ka na sa aral ni Arius, sa nangangaral. May pagka Arianism. And kaming ganong aral. Kasi kung sabihin mong heretiko, pwede rin naming sabihin sa aral nyo yan. Di po ba? Pwede rin naming sabihin na mali ang aral niya. Pero siyempre, anong pakikinabangin ng mga nakikinig kung basta na lang natin? Sandali lamang po. Na. Hindi, ang punto ko lang, no, anong pakikinabangin?
simula. Doon Doon ba sa may pasimula o doon sa nagsimula na? doon sa ama na nagsimula na. Doon sa nagsimula na. So, ibig sabihin, meron ng mga nilalang tapos doon lang ginawa ang Panginoong doon lang nilikha. So, Mali ibig sabihin, nilalang pala. Hindi po. Hindi kasi ang lahat ng may pasimula, ibig sabihin, meron ng panahon, meron ng time, di ba? Yes po, meron po time talaga kahit wala pang Oo. earth, meron po Doon ba time. doon ba sa yung tinatawag na eternity o yung walang hanggan, meron bang panahon o oras doon, meron o wala? Meron po. Meron? Meron. Ano yung ano mo bro, prueba na mayroong panahon doon sa walang doon sa walang hanggan o eternity Okay. or Ah, everlasting? Yun pong tinatawag na ng pasimula. So yan pong word na pasimula ay time indicator po yan. 'Di ba? Indicator po yan na meron pong time. So kapag ang ka ibig ko merong- sabihin, yung kapag ka meron nag-i-exist po, yung meron pong eternity oras. ba bro? Yung word na eternity ba, yung definition niyan, merong pasimula o meron ng panahon? Meron pong panahon. Pero pagka eternity po, walang pasimula, walang wakas. Pero merong panahon po yan. Ito po, bigyan ko kayo ng kumbaga example. So sa amin, meron kaming tinatawag na eternity past. Yung eternity na nakaraan, halimbawa, yung ginawa ang mundo, yung ginawa ang mga anghel, yung ginawa ang kung sino-sino pa man. So yun, eternity past na yun, di ba? Kumbaga, nung wala pang mundo, yung ginawa yung mga anghel, wala pang mundo, meron silang time. Pero dahil nakaraan na yun, tinatawag namin yun eternity past. So ibig sabihin ngayon hindi ito kasama ng eternity kasi meron kayong Kasama eternity po. past. Kasama po. Kasama. Kaya nga ano nga ba para sa iyo yung kahulugan ng word na eternity? Kasi Okay. wala yung pasimula walang pasimula, walang katapusan, di ba? Eternity. Walang walang hanggan. So So ibig sabihin yun kung pong ama. nagsimula siya doon sa walang pasimula, ibig sabihin wala pa rin siyang pasimula. Kasi wala yung pasimula eternity yun di ba? Meron Nakikita po. mo ba yung ano ko? Bigyan kita ng example So tayo, no? Tayo na mga tao ay kabilang din tayo doon sa time na eternity. Pero meron lang tayong sariling countdown natin ng ating time. Tinatawag nating local time natin ngayon. Pero kahit meron tayong local time, hindi nawawala yung eternity. So naipanganak pa rin tayo doon sa eternity, di po ba? Ay nako, napakaano ng So ibig sabihin kabilang tayo sa may eternity. So ibig sabihin kasi po yung eternity na time. Yung panahon natin is kabilang sa eternity. Yes. So ibig sabihin dito sa mundo natin meron ng eternity sa mundo natin. Ang mundo po natin, meron po siyang pasimula, pero ang pagkapasimula po niya, nakakapaloob pa rin doon sa time na eternity. Kasi yung eternity nga time, ay hindi yun nagwawakas. Ikaw na mismo may sabi. So kung hindi nagwawakas, so paano nagawa siya ng walang eternity? So ibig sabihin, pasok siya sa eternity. 'Di ba? Pero kahit pasok siya sa eternity, meron siyang ibang basihan ng pagbilang ng kanyang mga oras at panahon. Brother Samuel, para tayo Brother Samuel ay nasusobra ng talino. Napapansin po natin dito sa John 1:1, hindi naman sinabi dito sa pasimula ay nilikha ang salita. Ang nakalagay dito sa pasimula ay naroon na ang salita. Kaya wala po ditong binabanggit na ang salita ay nilikha. Tahimik mo na Brother Samuel, lalatag ang kaunti bawasan ang talino, bawasan ang imahinasyon. Iwasan din ang side comments, magpaliwanag ka lang sa iyong nalalaman, iwasan mo na side comments kasi Hindi, ang akin lang sa Brother Samuel, ang punto ko lang, bagay matalino tayo sa pagbibigay ng opinion kasi kapag tayo nasusobran sa tagalitin, nawawala tayo sa hukbo. Kaya man Brother Samuel, bigyan mo ako ng 1 minuto magsalita, tapos kita magsalita. Kaya ako, kinokorek lang kita, pasensya na kasi nasusobrang ka na sa talino. Nakalagay kasi dito sa pasimula ay naroon ang salita. Hindi naman binabanggit dito sa pasimula ay nilikha ang salita. Ito ay tumutukoy sa eternal na relasyon ng Ama. Ito sabihin, magmula pa nung una kasi nandoon na siya Ngayon, kung iisipin kasi, sinasabi dito sa 3, ang sabi sa 3, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kung wala siya, walang malilikha kahit isa. Kaya dito sa John 1 hanggang 3 na sinasabi mo na si Kristo ay nilikha dahil sa salitang simula,
walang katotohanan kasi sa 3 sinasabi siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kung wala siya, walang malilikha kahit isa. Sa makatuwid, yung sinabi mong nilikha ay hindi naman pala creator ng lahat ng bagay. Ang sabi nga dito, siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa 3. At kung wala siya, walang malilikha. At yung binibigyan din mo dahil merong salitang simula ay nilikha si Kristo ay mali. Kasi nakalagay dito sa pasimula ay naroon ang salita. Tumutukoy ito sa existido ng salita. Existing na siya nung simula pa lang. Na sinasabi ng Diyos, ako ang simula at ang wakas. Doon sa sinasabi ng Diyos na simula, kasama na siya ng Diyos. Kaya kung ang mababasa mo dito kaibigan sa pasimula ay nilikha ang salita, tama ka, wala naman eh. Ang sinasabi pa nga siyang lumikha ng lahat ng bagay ay. Kaya bawasan ang talino ng mga heretic na mga Arian. Okay. Pwede ba magtanong? Huwag mong ipangaral dito na si Kristo ay nilikha kaibigan. Pwede ka pa na mag-U-turn. May panahon pa naman. Nagsisimula pa lang tayo. Yung kasi, yung ginagamit ni, ano yung talata bro na sinasabi mo na may pasimula o may kasi alam ko mayroong iba yung meaning doon Napakarami ko pong sitas, sandali no? Napakarami ko pong sitas na basihan sa aking paniniwala. Pero magsasalita yan sa Jonathan, bigyan natin si Jonathan ng time. Okay. So ako naman, no? So kung tatanungin natin din ang ating mga church fathers, si Saint Athanasius sa taong 226 hanggang sa 373 AD. So ito yung sinasabi niya. Isa sa pinakatanyag na pagtanggol laban sa Mesiya, sasabing si Kristo ay nilikha lamang. Ito yung tinatawag na Arianism, no? There never was a time when the Son was not, for the Son is the radiance of the Father glory, no? And the exact expression of His being. Ito yung tinatawag na orations against the Arians, no? So ang paliwanag, walang sandali o oras na hindi umiiral ang anak, no? Kung ang Diyos ay Ama, siya ay Ama magpakailanman at ang anak ay naroon magpakailanman. So yun yung paliwanag. So dito naman kay Saint Agustin. Dali lang. Pwede ako magsalita para hindi kayo malito? Maya ka na, Lods, magpaliwanag about to sa mga church fathers, no? Si Saint Agustin. Bigayan lang tayo kapatid, bigayan lang. Sige, si Saint Agustin. Huwag mo lang masyado habaan. Si Saint Agustin of Hippo, ito yung ano niya, sa 354 hanggang sa 430 AD, no? Itong sinasabi niya, the Son is begotten of the Father, not created by the Father. He is the co-eternal with the Father. Mababasa natin yan sa On the Trinity Book 1. No? So, ang pagkasilang ng anak ay walang pasimula. Hindi siya nilikha, kundi isinilang ng walang oras o simula sapagkat siya ay kaisa ng pagka-Diyos ng Ama. Ayon naman kay Saint Agustin of Hippo. So, dagdagan pa natin si Saint Gregory of Nazianzus sa taong 335 hanggang sa 395 AD. Ito ang sabi niya, God the Father eternally beginning, the Son does not precede. The Son is time, for in the divine nature there is no time. No, walang nauna sa pagka-Diyos dahil ang Diyos ay eternal. Ang pagkasilang ng anak ay walang pasimula, walang katapusan, isang misteryo ng ugnayan sa loob ng Santissima Trinidad. So ang pangapat si Saint Basil the Great sa taong 330 hanggang sa 379 AD, the Son is not posterior in time to the Father, for there never was a time when He was not. Babasa natin sa kanyang On the Holy Spirit, no? So muli, walang panahon na hindi umiiral ang anak. Ang pagkakasilang sa anak ay isang walang hanggang katotohanan, hindi isang kaganapang may simula. No, so dito rin sa Nicene Creed sa 325 AD sa bunga ng mga church fathers natin sa Concilio of Nicaea, no, begotten not made consubstantial with the Father, no, ipinanganak hindi nilikha, no, tandaan natin ipinanganak hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Ito ang pananampalatayang Katoliko at Ortodokso laban sa mga nagtuturo na si Kristo ay may simula lamang. So paano nila ito maunawaan? Ang pagkasilang ito yung taong nabigati. Time na, Brad. Okay na. Sige. Ano mo? Yung oras. Next. Sino magsasalita? Tapos na? Okay, Chad, yung inano ko masyadong mahaba na. Parang nailip na yung... Tapos na po kayo? Pero narinig ko naman lahat. Nailatag nyo ng maayos na. Nakompleto nyo na yung ilatag. Salamat, Brother Jonathan. Sige, tama na thank you. sinabi nyo. Dakols, magsasalita ka, Dakols.
Okay. Ano ang religion mo, ano? Ito ang tanong, ito naman ang ano ko dyan. Alam nyo, nalilito kayo dahil wala kayong ano dapat tinitingnan nyo kung sino ang nagsulat ng mga ano na yan. Doon malalaman sino ba yung nagsulat, sino bang author niyan. Para malalaman ninyo. Kasi hindi naman dapat masulat yan kung walang nagsulat yan, di ba? Sinong tao nagsulat? Sinong propeta nagsulat niyan? Yung mga bersikulo na binabanggit ninyo. Ano bang, Okay ano na. bang pananampalataya Okay na po mo, Dakot? Anong sekta mo? Dakot, anong sekta mo, Dakot? Ano po? Kabyot yata ako. Katoliko ka ba? Ako ba isang Muslim? Isang Muslim. Dapat may magpapatunay yan para hindi kayo malito. Pambihira Muslim pala. Pinatunayan ko na, mga church fathers. Dakols, Muslim ka pala, Dakols, no? Pero mamaya, Dakols, Amen. pwede tayo mag-usap tungkol sa Quran. Yes. Host, 'di ba binasa mo yung John 1:1, 'di ba? 'Di ba sa John 1:1 merong binanggit na in the beginning o nang pasimula. Matanong kita, yan bang in the beginning sa John 1:1 ay yan din ba yung in the beginning sa Genesis 1:1? Parehong time lang ba sila? Hindi. Itong Hindi in the beginning, iba yun. Yung sa Genesis 1:1:1, iba yun sa in the beginning. Yung Genesis 1:1:1, iba yun sa pasimula nitong 1:1. Sa Genesis 1:1, ang tinutukoy na pasimula, ang paglikha ng langit at lupa. Pero yung 1:1 ay, ito ay sa existido ng Diyos. Ang sabi, ng pasimula ay nandoon ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos. Ibig Okay. sabihin, tumutukoy ito sa eternal na simula ng Diyos ay nandoon ang salita. Hindi ito tumutukoy sa paglikha ng langit at lupa. Bakit hindi ito tumutukoy? Kasi doon sa 3 pa lang binanggit na nilikha niya ang lahat ng bagay. Kaya sa John Okay. 1:1, tumutukoy ito na sa pasimula pa lang naroon ang salita. Hindi ito tumutukoy sa Genesis 1:1 na nilikha ang langit at lupa. Bakit? Mag-mute muna Kasi ako, sa Genesis 1:1-3 pa lang, sinabi pa lang sa 1:1-3, saka lang sinabi doon na si Kristo ang lumikha ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, siya yung creator ng heaven and earth. Ano po? Okay. So, yung in the beginning sa Genesis 1:1, iba yun sa John 1:1. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, alin ang nauna na in the beginning? Siyempre, Wala yatang signal. Patay-patay, walang boses. So ako na lang magsalita. Wala, hindi na narinig dito eh. Ano yun. Wala yatang signal. Ay, may isa rin po. Gawin natin. So ako ang sasagot. Sa Genesis 1:1 sa Juan 1:1, parehas lang ba? No? So, ito, kasama ko ito. Ay, ito? Ha? Ito? Wala na? Ha? Wala. Sa'yo. Okay, thank you. Salamat. Sige. So nawawala sila tropa, yung ano. So ako na lang pagdugtong para tuloy-tuloy tayo. So sa Genesis 1:1, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So ang layunin nito, sa simula ng lahat ay nilalang ng creation, no? So ang Genesis 1:1 at saka Juan 1:1 ay magkaugnay ngunit hindi magkapareho. Pareho silang nagsimula sa salitang pasimula, no? Pero magkaiba ang layunin nila. Tingnan natin ang magkaibahan nila, no, sa konteksto. No? So sa Genesis 1:1, no, ang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ng lupa. So ang layunin nila, ang simula ng lahat ng nilalang ay creation of time, space, matter, no? Ikalawa, ang pinapakita kung paano nagsimula ang mundo. No? Ikatlo, dito ang Diyos ay tinatawag na Elohim at tagalikha, no? Sa Juan 1:1 naman, no, sa pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So ang layunin naman niya, simula pa bago pa ang lahat ng nilalang ay pinapakita kung sino si Kristo. Ang salita, no? Siya ay walang pasimula at tunay na Diyos, no?
So dito ang salita ay logos, ay kasama na ng Diyos Ama at Diyos mismo, no? So ano ang konteksto nila? No, sa aklat ng Genesis 1:1, no, paglikha ng lahat, no? Yun po yung excuse me po. No, sa aklat ng Genesis 1:1, so paglikha ng lahat, ang tema, no, ipinakilala ang Diyos bilang manlilikha. No, ayan po yan sa Genesis 1:1. Sa Juan 1:1 naman, pag-iiral bago ang paglikha. Yan po ang ibig sabihin ng sa Juan 1:1. No, si Kristo bilang eternal at Diyos. Yan po yan sa Juan 1:1. No, so dito, ang Juan 1:1 ay isang bagong Genesis. Yun po yan isang bagong Genesis, pero mas malalim. No, sa halip ang ito tinatawag nitong ay physical creation lang. Pinapakita na walang hanggang pagka-Diyos ni Kristo na siyang naging tao sa Juan 1:14 at lumikha rin ng lahat ng mga bagay sa Juan 1:3. No, so dito sa aspeto ng Genesis 1 saka Juan 1:1 sa panahon simula ng likha. Sa Genesis, simula ng nilikha. Sa Juan 1:1, bago pa ang simula ng nilikha. No? So, sa ang sentro, Diyos na lumikha. No? So, ang salita, si Kristo bilang Diyos. Ang layunin, paglikha ng mundo, no? Sa Juan 1:1, ang pagpakilala sa pagka-Diyos ng anak. So, magkaano nga sila, no? Tama nga. Ang ibig sabihin dito sa Genesis 1:1 at Juan 1:1, magkaugnay ngunit hindi magkapareho. No? So pareho silang nagsimula sa salitang pasimula, no? Pero magkaiba ang layunin nila. Tingnan, no? So yan po ang ibig sabihin niyan. No? So sa Genesis, pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos na lumalang, no? Ikalawa, sa Juan, pinapakita ang pagkakilanlan ng salita bilang Diyos na kasama ng Ama mula sa walang hanggan. Kaya hindi sila magkapareho pero magkaugnay dahil parehong tinuturo na si Kristo ay bahagi ng gawain ng paglikha at siya ay Diyos. No, so yan po yung tamang diyan, no. So ibig sabihin ang Juan 1:1 sa Genesis 1:1, no, magkaugnay ngunit hindi magkapareho. So magkaiba ang nila, no. So yung konteksto nila. No, so kung babalikan nga natin, kung mga kakuya dito sa ating sa Genesis 1:1, ang tema paglilikha ng lahat. So pagdating naman dito sa ipinakilala ang Diyos bilang manlilikha. Pagdating naman dito sa Juan 1:1, pag-iral bago ang paglikha. Pag-iral bago paglikha, no? So ipinakilala si Kristo bilang eternal at Diyos. So, yan po yan. Ang 1:1 ay isang bagong Genesis, pero mas malalim. No? So, talagang para mas lalo nating maintindihan po. No? So, napakaganda itong topic natin ngayon. Ito ay salamat kay Christ is God. No? So, salamat sa ganitong mga platform, no, na nagsasama, nag-anuhan tayo. So, nawawala na naman yung mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So, yan na yung binanggit sa Genesis 1:1 na in the beginning, God created heavens and earth. So, lahat ng bagay na yan, ginawa sa pamamagitan niya. So, sa akin, magkaiba na panahon yan. Ganon din kay host, magkaiba na panahon. Ang hindi lang namin magkasunduan kung kaninong in the beginning ang pinapatungkulan ng John 1:1. Bakit binigyan pa ng specific na in the beginning kung wala palang beginning dyan, di ba? Kasi nga bro, yung sa'yo, nakikita ko sa yung stand mo, ipinapasok mo yung panahon o yung beginning doon sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, meron siyang pasimula. Ang stand naman ni Bro is God, ang Diyos talaga walang pasimula kasi Diyos si Kristo eh. Di ba? Kaya ibig sabihin, kaya nga nagtatanong ako sa iyo kanina patungkol sa eternity, o yung walang hanggan, walang pasimula. Sabi mo, merong panahon doon sa walang pasimula. So, ibig sabihin, hindi nagkakasundo. Kaya nga, kahit na anong gawin bro, patungkol dyan. Kasi sa amin, meron kami tinatawag na mystery. No? Mystery na talaga. Kasi kahit anong natin, kahit anong lalim natin, yung utak kasi ng tao, kumbaga limitado lang tayo, di ba? I-compare natin sa Diyos. Siya alam niya lahat eh. Kaya nga ilang beses niyang
ilang beses niyong sinabihan si Job, di ba? Na sino bang nag-control sa lahat ng bagay, sino bang nakakaalam? Nakakaalam ka ba nito? Ikaw ba yung naglagay? Nasaan ka? Oo. Nilagay ko ang mga patibayan ng mga kalupaan. Oo. Nasaan ka? Oo. Yung tanong Kaya niya sa kay amin Job. bro, misteryo yan. Pero hindi namin talaga matanggap na ang Panginoong Jesucristo may pasimula, no? Okay pa. Ang anak, Okay. ang banal So, na Santo wala yung pasimula. okay bro. So kung hindi mo tanggap bro na si Kristo may pasimula kasi sabi nyo nga 'di ba na ang Diyos ay walang pasimula. So ngayon, katulad ng tinanong ko kanina kay Isgad na hindi siya makapagbigay ng sitas, ano yung batayan mo sa pagsasabi na hindi pwedeng matawag na Diyos yung mga may pasimula? Kasi nilikha sila. Kasi masasabi natin yan sa John 1:1. Hindi. Sa John 1, Hindi po. Hindi. Ang tanong nga po is ganito. Ano ang katunayan sa Biblia na hindi pwedeng tawaging Diyos yung mga nilalang or yung mga may pasimula? kasi isa lang ang Diyos, kaibigan eh. Dadami ang Diyos mo. Isa lang Oo, ang Diyos. Kaya kung gusto, kaya dadami ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Tsaka ang katangian talaga ng Diyos, brother, manlilikha. Walang pasimula. Hindi ka pwedeng Magkakaproblema ba? Sige, brother, ang Diyos ay manlilikha. At ang sinasabi ang Diyos ay walang lumikha. Ngayon, kung sasabihin na si Kristo ay nilikha, hindi na siya Diyos. Kaya nilikha Bakit na. nga po? Hindi pwedeng Yun nga po eh. brother, ang creator sa created. Ang tanong nga po, sandali po. Ang tanong nga po, ano nga po? Hindi. Ang tanong nga po, ano nga pong basihan sa pagsabi ninyo na hindi pwedeng tawaging Diyos yung mga may pasimula? Ano po basihan? Kasi pagka wala po tayong basihan, laway lang po basihan, yan. bro. Kasi ang Diyos walang pasimula. Yun nga ang basihan eh. Ang Diyos wala siyang pasimula. Hindi po. Ang tanong ko po is ganito, no? Ano yung sitas na nagsasabi o ano yung basihan ninyo sa pagsabi na hindi pwedeng tawaging Diyos yung mga nilalang? Bakit hindi pwedeng tawaging Diyos yung nilalang? Ano po ang talata na nagbabawal na tawaging Diyos yung mga nilalang? Okay. Ano naman talata, brother, ang ay bibigay mo na yung nilalang ay tinatawag na Diyos katulad ng Ama. Meron ka bang may bibigay kung kami ay walang maibigay sa indirektang talata? Meron ka rin bang maibibigay na talata na yung mga nilikha ng Diyos ay pwedeng maging katulad ng Diyos na Okay po. nilikha ang Okay po. posisyon, magiging Diyos? So, sa tingin niyo po ba meron akong maibibigay na talata na ganyan? Hindi ko alam kasi maliwanag. Ang hinahanap ko sa iyo, brother, ha, yung kategorya na katulad ng sa Diyos, ng creator. Meron ka bang alam na nilikha na manlilikha din? Meron ka bang alam na nilikha na may kapangyarihan lumikha? Kasi si Kristo ay manlilikha eh, di ba? Hindi ka naman yata against na siya ay manlilikha. So, brother, hanap napakarami niya ka pong ng talata. Brother, Samuel, ngayon, kung wala kang maibigay na talata, ay hanapin din naman kita ng talata na nagsasabi na yung creator ay yung nilikha ng Diyos ay mayroon Pwedeng din kakayahan na pwedeng tawaging tulad Diyos. ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi, na may kakayang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi po. Ang hinanap ko po sa inyo, ito pakinggan mo. Samuel, wag mo akong susuan ng tanong. Kasi ang tanong mo Kasi alam mo, bro, word for word. Ang tanong ko nga sa iyo, brother, humanap ka rin ng talata na yung nilikha ng Diyos ay magiging kapantay ng Diyos na magiging manlilikha din naman. Maliban kay Jesus. Okay. Ito. Bago kita bigyan ng talata, ang requirement mo ba para maging Diyos ay dapat maging kapantay siya ng Ama? Oo naman, manlilikha. Makapangyarihan sa lahat. Dapat siya makapangyarihan sa lahat. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Di ba si Kristo Diyos? Kaya makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako at walang imposible. Okay. Kung talagang totoo ang paniniwala mong yan, maliban kay Kristo, meron pa bang iba? isa pa bro, yung author of life, di ba? Yung author of life. Ano yan? Isa yan sa katangian. Ibig sabihin, yung buhay sa'yo pinangalaman. Sige, Meron na pong aakyat. Meron na pong aakyat. Pero, Samuel, yes. naghahanap ka ng talata na ano yung hinahanap mong talata? Na Yung- bawal tawaging Diyos yung mga nilikha.
or yung may mga may pasimula, bawal silang tawaging Diyos. Bakit hindi pwedeng maging Diyos? Ah. Kasi Oo, yun yung stand nila kasi eh. Yun kasi yung nakasulat Hmm. sa Genesis 35:11, sabi ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hmm. Sa makatwid, kapag ka ikaw ay hindi makapangyarihan sa lahat, hindi ka pwedeng maging Diyos. Bakit po? Saan Si po Kristo. sinabi dyan? Hindi, kasi ang Diyos makapangyarihan sa lahat siya. Siya ay omniscient, omnipotent, at ano pa yan? Omnipresent. Omniscient, omnipotent, omnipresent. Ayan, yun. Yun. O, Pero- pagka hindi pasok doon, Giver of life. Pagka hindi giver of pasok life. doon, Tama mo pa. Para pagka apat. hindi pasok doon, hindi pwedeng maging Diyos yun. Kasi ang Diyos, iisa lang. Bro, Diba? ito bigyan ko lang kayo ng mga palaisipan ha. 'Di ba naalala nyo na yung Diyos nagbigay ng 10 utos kay Moises? 'Di ba? Oh. Siguro familiar kayo 'di ba doon sa 10 utos, tama ba? Okay. So ano ba yung pinakaunang utos ng Diyos? Ano ba nakalagay doon? 'Di ba ang Nasa sabi? Exodo. 'Di ba ang sabi? Huwag kang magkaroon, 'di ba sabi, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Tama ba? Oh, ayun, tama. 'Di ba? 'Di ba? Yan yung pinakaunang utos, 'di ba? Ikalawang utos, huwag kang gumawa ng larawang inanyuan, na inukit sa mga tapos huwag mong yurakan, huwag mong luhuran sila, 'di ba? Yan yung ikalawang utos. Yung patungkol sa Diyos-Diyosan, 'di ba? So, ito lang, bigyan ko kayo ng logic ha. So, wala, 'di ba, ang stand nyo is wala namang ibang Diyos, 'di ba? Walang ibang Diyos. So, walang ibang Wala Diyos. naman talaga. Bakit pa ipagbabawal ng Diyos na magkaroon ng ibang Diyos? Kung wala naman palang Kasi ibang nga, Diyos. hindi dahil sa ipinagbawal ng Diyos na gumawa ng ibang Diyos, merong ibang Diyos na. Ang isong sabihin ng Diyos, yung tao kasi gumagawa ng sariling Diyos. Katulad nga ng mga rebulto Hindi, na bro. hindi naman dapat sambahin. Biblia Yan kasi pong, kuya, hindi. sandali po. Bro, yan pong rebulto ay nandun na po yun sa ikalawang utos na huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan na kahugis ng nasa langit Kaya, sa lupa, kaya. diba? So, yun nga po bro yan ay ikalawang utos yung patungkol sa rebulto, pero iba yung naunang utos. Kasi kung sasabihin Pero mo na yung parehas naunang yung utos utos. ay rebulto din yun, lumalabas isang utos lang yung 1 at 2. Hindi na yun magiging 10 Hindi. utos. Parehas na utos yan. Parehas utos ng Diyos yan. Kahit 10 utos yan, nakalagay pa rin yan. Utos ng Diyos yan. Oo nga. Diba? Ang punto ko, sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kasi wala naman talagang ibang Diyos maliban sa Kanya eh. Tsaka nga, yung sinasabi mo, bakit Kuya Samuel, ikaw ba may Diyos ka na hindi makapangyarihan sa lahat? maraming Diyos, no? Hindi, Maraming ikaw Diyos, ang pero- tinatanong ko, kung may Diyos ka ba na hindi makapangyarihan sa lahat? Meron akong kilala, pero hindi ko sinasamba. Hindi, yung Diyos mo nga eh. O naman, Yung tunay na kasi nga brother, huwag kang umiwas. pinaninindiganan mo na may iba pang Diyos maliban sa Ama, tama ba yun? Yes po, kasi bakit niya po yung pag-iutos dyan na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos? Alalabas kasi illogical yung utos na yun. Ito, example baboy, di ba? Ang sabi, Logical huwag kang yun, kumain. kasi nga- Ay, hindi po. Wait lang po, no? Example, di ba, baboy. Huwag kang kakain ng baboy. So, kung wala namang baboy na ginawa ang Diyos, do you think magbibigay pa siya ng utos na huwag kakain ng baboy noon? Kung wala naman palang baboy siyang ginawa. Sige, sasagutin ko brother. Excuse me brother, ako sasagot dito. Pasuyo lang dito. Dahil daw sinasabi huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos, marami pa daw Diyos. Tama naman siya. Kaya nga lang hindi tunay na Diyos. Ang pinag-uusapan Hindi nga natin tunay kung na Samuel Diyos ay yun. tunay na Diyos eh. May Diyos naman talaga si Satanas nga, Diyos ng Tinutukoy ng dito. sanlibutan ito. Pag-uusapan natin brother Samuel ay tunay na Diyos. Huwag mo isingit yung hindi tunay na Diyos. Okay, pagka sinabi niyo pong... Excuse me, Brother Samuel, ikaw, Brother Samuel, nagsisimula ka magtatag ng bagong grupo. Hindi, O magsisimula ka rin naman, brother, itama iwasan lang po natin yung side comments po. Arguments lang po tayo sa ating mga ano po. Iwasan lang po yung side comments. Brother Samuel, payo lang. Kung ikaw rin naman ay magtatayo ng bagong grupo mo, Hindi. lang yan.
Ang akin lang, kung magtatayo ka rin naman, itama mo ng aral mo. Huwag mo nang gumawa. Yun na nga po na iwasan lang po natin yung side comments dahil ako man ay pwede ko ring sabihin na mali ang aral mo. Kaya, Diba? ang punto ko lang kaibigan, brother, huwag mo niyang i-idolize si Eli Sorianong pilosopo. Hindi tayo, ang salita ng Diyos, hindi pamimilosopo, kundi katotohanan. Iwasan mo yung pamimilosopo mo ng topic natin, tunay na Diyos, isipin mo ng hindi tunay na Diyos. sinisingit ang sagot mo, napakalain ang sagot mo dun sa paglalarawan. Ang tanong mo kasi, ay pwede bang tawaging meron ba nagbabawal na tawaging Diyos ang hindi Diyos? Meron. Kung maniniwala ka dito sa Isaiah 42:8, ang sabi ni Yahweh, ito ang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, ni ang aking kapurihan. O bakit siya papayag tawagin Diyos ang hindi Diyos? Kung sinasabi niya na ang aking kaluwalhatian at ang aking kapurihan ay kailanman ay hindi ko ibibigay sa iba. Kung gusto mong matuto sa akin ka mag-aral, Samuel. Okay. Meron ka bang is God, sabi mo sa iyo mag-aral, no? So, meron ba tayong mababasa sa Biblia na yung Diyos, meron siyang tinawag na mga Diyos din? Pero hindi tunay na Diyos. Kaya hindi tunay na Diyos. May Diyos parehas naman kayo is God mali ang aral Hindi po. Pagka po ba ang Diyos ang gagawa, tunay pa ba ito o peke? Pakisagot po, is God. Di po ang peke. Pagka po ang Diyos ang gagawa, tunay ba ang kanyang gagawin o peke ang kanyang gagawin? Bakit mo naman pagagawin ng kapag lilinaw lang kaibigan, napakalit ng pakisagot lamang po. Ito na nga, brother, ang sagot ko. Ang tanong mo ay mali dahil kailanman ay hindi gagawa ang Diyos ng ibang Diyos. Galit nga. Hindi po. Sasabihin mo ngayon gagawa ang Diyos ng ibang Diyos, hindi gawain ng Diyos, gawain niya ng tao, kaibigan. Pambira. Ang paggagawa ng Diyos ay gawain ng tao. Naaway kayo pag sa mali ang aral. Mali ang aral nila ay lumalayo sa katotohanan. Alam nang may Diyos pagpipilitan na yung Diyos ay ano ba kasi ang stand mo, Samuel? Ano ba talaga ang stand mo sa Diyos? Ang stand ko kasi, ang Ama lang ang natatanging walang pasimula na Diyos. Yung anak, bagamat Diyos siya, ay meron po siyang pasimula. Diyan ka nagka-problema kasi nga. Yan na nga Kaya nga, okay. So ang ang gusto ko lang na imbes na sabihin ninyong mali, ganun. So, kumbaga patunayan nyo lang gamit yung mga sitas sa Biblia na mali nga. Hindi yung puro na lang komentaryo na lang na bago magsimula ng hindi si Kristo ay Diyos mo rin. Oo, Diyos rin, pero may pasimula. May pasimula siya. Sa Biblia, ang Diyos may pasimula. Si Kristo may pasimula. Yung Ama lang ang walang pasimula sa Biblia. Wala ka namang mababasang Diyos si Kristo Kaya maghanap ka muna ng Diyos si Kristo, saka mo hanapin nyo ang Diyos may pasimula. Romans 9:5. May mababasa ka ba sa Biblia na Diyos si Kristo? Romans 9:5. Ikaw ba brother Aral? INC ka ba, brother Aral? Yes. INC yan. Kung naghahanap ko ng talata, brother Aral, na Romans 9:5 po, Aral, pakibasa po. Brother, pag may nabasa ba nag-aaway kayo ni Samuel. Naghahanap pag may maipakita ako, brother Samuel, sa yung talata sa Biblia, ang pag-uusapan lang naman mababasa Kapag may makikita ba ako na si Kristo ay tunay na Diyos, tatanggapin mong siya ay Diyos o talagang hindi ka maniniwala? Tiyakin mo na tamang salin yan. Bakit naman tatanong ka? Ang pinag-uusapan natin mababasa. Ang hamon mo kung may mababasa. Hindi ka naman gagamit ng mali. Ay di wala ka sa katotohanan kasi gagamit ka naman ng maling salin. Hindi wala ka rin paniniwala pala. Ibig sabihin pala itong si Aral, excuse me brother, sabi mo nga kanina, ako ay magpapahig lang kaunti ha. Naghahanap sabi mo nga ng talata. Excuse me brother. Sabi mo kay Samuel kanina, magtatayo ka lang na din naman, tama na. Ikaw din naman nagtuturo ka, mali din naman ang aral mo. Tinuturo ko, ikaw ang nagtuturo ng mali na simula pa lang. Sabi mo, maghanap ako ng talatang nagsasabing si Kristo ay pakita mo yung talata mo. Pag may tamang salin. Pag-usapan lang naman natin, mababasa Sige, kung mababasa, meron. Sige nga, pakita mo ako, tatanggapin mo na jablo ang aral ng INC.
Ba't ko tatanggapin? Hindi Diablo ang aral ng INC, ikaw ang Diablo ang Kasi aral. sabi mo walang mababasa ha. Pinag-usapan mababasa, sabi mo walang Ikaw mababasa. nga, wala ka naman talagang mababasa sa tamang salin. Bakit marunong ka pa sa bakit kayo ba merong mga scholar para sabihin mo mali ang salin ng isang tao, ng isang Abay, bagay? tingnan mo sa original na lingwahe kung tama ang paniwanag mo. Ito ayun kung mababasa lang naman, ayun pag-uusapan lang naman nababasa eh. Ito ha, kahit siya'y likas at tunay na Diyos ayun kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano salin ang ginamit mo? Kusa niyang Ano salin ginamit mo? Ay, ang pinag-uusapan natin, brother, mababasa Ngayon may mababasa, Hindi, tatanggi mo. may mababasa ka, pero Tapos na, brother, ang debate. Ang usapan mo, pag may mababasa, may nabasa naman pala, tahimik na. Ang hamon niya kasi, kaibigan, may mababasa. Ayan daw, may nababasa kahit sikas at tunay na Diyos. Di ba? Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ang usapan lang natin, kaibigan, may mababasa. Di ba? Kilit na kita kasi ayaw mo kasing maniwala. Sabi mo, ano ka na kasi, brother, sa usapan, bawi ka na ng susunod. Bakit pupunta yan sa susunod? pupunta yan sa salin-salin is God. Lahat naman kasi salin sa kanila. Paano mo paniniwala ang brother Paul, ang isang grupo na lahat ng salin na patungkol na nagsasabing si Kristo ay Diyos ay mali ang salin? Meron bang ganong uri? Ang lahat ng salin na nagsasabing si Kristo ay Diyos, lahat ay mali ang salin. O, di ba? Bakit yung lahat lang ng talata na nagsasabing si Kristo ay Diyos ang mali ang salin? Ang problema, wala naman silang salin, kaya maling salin nga sila. Ay, Sila tama naman po talaga yung maling George Lamsa salin. version. Tingin mo pa, Paul. Excuse me, Paul. Pero sa mas for that po, ano lang po tayo, kumbaga, wag lang tayong masyadong irritable, kumbaga, relax lang ba? Wag masyadong didibin yung mga sinasabi ng Kasi, Hindi sila naman hindi relax. Ay, muling aral kasi. Hindi relax kasi nagyayabang. Ang sabi niya kasi walang maghanap ng mababasa na si Kristo ay Diyos. Ayun kahit siya likas at tunay na Diyos. Ayun, nababasa na, pinag-uusapan nababasa. Di ba sila, nagsasabi sila na si Kristo ay hindi Diyos, ang sabi nila may mababasa, pupunta pa sila sa Cebuano. O, di ba, pinaninindigan tama sila. Ngayon, ginamit natin yung kanilang estratehiya. Bogus. Mali daw. O, yan, tingnan mo, Salin sige na. ko. Yan, sige na, hindi mo na pinakyat yun Tama na, wag mo nang yun, wala na nalis na Si daw, akyat si Jonathan. Pakyatin mo raw. Pero ito siguro is God, no? Siguro ako natitiyak ko na hindi mo pa nabasa ang buong Biblia. Kasi napakaraming sitas na sa tingin ko ay talagang hindi mo alam. Wag mo akong sukating, kaibigan, patunayan mo. Wala akong Okay. Hindi ako magsasabing nabasa ko lahat, pero hindi ko sasabihin hindi ko nabasa. Kaya ganito kasi, kaibigan yung kaalaman ay pumapasok sa isang heresi. Bakit heresi, kaibigan, yung aral mo? Kasi sinasabi mo na si Kristo ay nilikha. Bagong aral yung kaibigan. May aral na si Kristo ay tao at merong aral naman na si Kristo ay Diyos. Ngayon, nagsisimula ka, sinasabi mo na si Kristo ay nilikha. Sa tingin mo ba papatok yan? Sa bagay, si Felix Manalong ay pumatok kasi nga dati ay Diyos. Ginawa niyang tao. Hindi, ganito. Baka naman pumatok ka rin. Hindi mo ba gustong alamin kung ano yung mga basihan ko sa Biblia? Bakit meron akong aral na ganyan? Kanina pa tayo nag-uusap Napatunayan naman natin na walang kabuluhan ang sinasabi mo. Walang kabuluhan? Yes, walang kabuluhan. Pandaraya. Tandaan mo, hindi kailanman ay Diyos ay hindi nilikha. Maghanap ka ng talata. Ito na lang, brother. Tapusin mo ako, brother. Ito na lang, maghanap ka ng talata na sinasabing ang Diyos ay nilikha. Kapag meron kang mababasang ang Diyos ay nilikha, word for word, o malapit man sa katotohanan, kahit sa pangunawa ang Diyos ay nilikha, maniwala, tama ang aral mo. Pero kung wala kang makikita na ang Diyos ay nilikha, mali ang aral mo. Balik ka sa tamang aral na ang Diyos ay hindi nilikha. Walang Diyos na hindi nilikha. Ang Diyos ang manilikha, pero walang Diyos na nilikha. Okay pa. Okay. Talata. Sige, talata, ilabas mo, brother Samuel, ang talata na nagsasabing ang Diyos ay nilikha. Okay po. Ito sabi mo, pagka nilikha, hindi pwedeng tawaging Diyos. Bibigyan kita ng sitas. Ang tanong ko, talata na nagsasabing ang Diyos ay nilikha, kaibigan. Tahimik ka lang po muna. No?
Kasi nagsalita ka na kanina eh. 'Di ba kasi yan kasi yung hindi mo matanggap na yung mga nilalang ay tinatawag na Diyos. Hindi mo tanggap yan. Pero lalatagan kita ng sitas na yun palang nilalang ay pwedeng tawaging Diyos. So may Biblia ka naman dyan, basahin mo yung Exodus City o no, ilabas mo dyan sa screen. Kung pwede nga ba yung sinasabi ko na yung mga nilikha ay pwedeng tawaging Diyos. Hindi naman natin nag-uusapan, brother. Pakilabas po sa screen po muna yung Exodus City 7.1. Hindi po, pakilabas po muna yung Exodus City na para makita po natin at makita ng mga lang kaibigan. po. Hindi natin pinag-uusapan kung tinawag ni Diyos yung iba. Excuse me, brother. Ang pinag-uusapan natin ang Diyos ay hindi. Kaibigan, excuse me, kaibigan. Huwag ka nang lumayo sa tanong ko. Ang tanong ko ay walang kinalaman dyan. Ang tanong ko, humanap ka ng talata na nagsasabing ang Diyos ay nilikha. Kasi pinagdidiinan mo na si Kristo ay nilikha na Diyos. Kaya kung totoo nga na si Kristo ay nilikhang Diyos at siya ay nilikha ng Ama, maghanap ka ng talata na nagsasabing si Kristo ay nilikha ng Diyos. O kaya merong Diyos na nilikha. Hindi ko tinatanong kung may tinawag na pinag-usapan natin, nilikha si Kristo ng Diyos. Okay pa. So, iyon po bang sa City Ono na tinawag na Diyos, nilikha po ba yun o hindi yun nilikha? Basahin, anong talata? Exodus City Ono. Nilikha ba yun o hindi yun nilikha? Yung tinawag na Diyos doon. Exodus City Ono. Wala natin. Pinag-usapan natin kung na Diyos na mag-install ka ng ng Bible app sa computer mo. Napakahina naman ng inyo. Talagang mga kaibigan, ito pala ay walang comprehension, kaibigan. Hindi, bago po kayo magbigay ng bago po kayo magbigay ng inyong komentaryo na hindi naman kailangan dito, pakibasa lang po muna yung sitas. Ayan sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos. May parang parang lang. Ibig sabihin, hindi tunay na Diyos, para lang. Kanino lang sa tingin niya? Para sa Paraon. Pakilagay nga po nga dyan sa ibang salin po, yung hindi po magandang yun po ang Biblia. Timing muna, Samuel. Baba na po tayo. Parang lang nakalagay, pigpipilitan daw na ginawang Diyos si Moises. Talaga, pag ganyan po ang mga umaakit dito, bawi. Pag-akit mo ulit, Samuel, ibang topic na. Ito po ang sabi ni Samuel, ang Diyos daw ay ginagawang ang Diyos, ang tinatawag daw na Diyos, ang binigay niya, Exodus 7:1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ni Paraon. Ang gusto niyang palabasin ngayon, kagaya nga ng aral ni Eli Soriano na kanyang dinadakila, si Moises daw ay Diyos na tunay. Kasi nga ginawang Diyos. May nakalagay na para lang Kaya yan sinasabi ko, huwag kayong kabilib kay Soriano, magaling magsalita si Soriano at magaling sa crowd si Soriano. Pero kung susuriin niyo ang aral ni Soriano, na dala-dala nitong taong ito, kasi nungalingan niya. Kasi ang aral ni Soriano, si Moises ay Diyos. Kaya hindi daw masama dahil kaya daw siya ay Diyos din, sabi ni Eli Soriano, ako ay Diyos kasi si Moises ay Diyos. Ayan kasi nga ginagawang Diyos. Ayan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang Diyos. Hindi naman nakalagay gagawin kitang Diyos Ang sabi, gagawin kitang parang Diyos. Pag sinabi bang parang Diyos, tunay na Diyos o para lang? At kanino lang pati? Ayun kay Paraon lang, sarapan lang ni Paraon. Kaya yung aral ni Soriano na sila daw kasi mga Diyos ay bula ang aral yan. Biruin mo, dumami ng Diyos ni Soriano, lahat sila ay Diyos. Kasi nga daw si Moises ay Diyos, kaya silang lahat ay Diyos. Kaya yung mga ROG na yan, yung mga ROG ngayon na nangangaral na sila ay tunay na Diyos katulad ng Ama, yan ay epekto yan ng maling aral ni Soriano. Diyan nagsimula yan kay Soriano at yan, karamihan dyan ay mga nakikinig sa aral ni Soriano. Kaya mga naging heretic ang mga tinagtuturo ng mga yan. Biruin mo, sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos. Ngayon, sabi niya, Diyos na. Yun. Kaya ngayon gusto nilang palabasin na sila ay Diyos at gusto nilang palabasin na si Kristo daw ay nilikha ng Diyos at hindi tunay na Diyos. Isa-isa lang para hindi maligalig. Hello, Carlos. Magandang gabi. Ano bang religion mo, Carlos? INC. Oo. Ay, oo nga pala. May agila pala. Yung
yung kay Samuel, malabong maging Diyos yun o ginagawa ang Diyos. Kasi yung sabi ng Diyos sa Isaiah 46:6, walang Diyos liban sa akin, walang nauna, walang darating. Tapos gagawa siya ng Diyos. Malabo yun. Kahit hindi basahin yung ibang salin, sa pag-winangis mo yun sa ibang talata, hindi talaga pwedeng gagawa ang Diyos ng ibang Diyos. Mali yun. Yung sa ano naman is God, sa Pilipos 2:6, lalabas din, marami ang Diyos is God. Kasi sa 5, ang sabi ni Kristo sa Pilipos 2:5, tayo'y magkaroon ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Ano yung kaisipan na yon? Na bagamat siya'y likas na Diyos, ibig sabihin tayo rin mga likas na Diyos. Kasi kung ano yung kaisipan na yon na ginawa ng Panginoong Jesucristo, yun ang ipinagagawa rin sa atin. Kaya lalabas pati tayo mga Diyos. Okay, Kaya matanda. hindi ganun ang unawa doon na si Kristo ay likas na Diyos. Kasi ang sabi sa 2:5, tayo'y magkaroon ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Diba sa 2:5 Pilipos? Tapos ang 2:6 sabi, na bagamat siya'y nasa anyo o nasa likas na Diyos, lalabas tayo rin inuutusan na alisin yung pagiging likas natin na Diyos. Pero Huwag tanggap mo na natin si Kristo ay Diyos panangnan. pala dyan. Parang sa pagsasalita mo kaibigan Carlos, parang maganda yung sinabi mo kanina sa kabila ng siya likas na Diyos. Ibig sabihin, naintindihan mo ito na siya ay Diyos. Tingnan mo muna yung 2:5. Brother, excuse me Tingnan brother. mo muna yung 2:5. Lalabas kasi, pati tayo, ganyan din ang dapat maging kaisipan natin na kahit tayo'y likas na Diyos, likas at tunay na Diyos, ganun din lalabas sa atin. Likas din tayo at tunay na Diyos. Kaya ang tamang salin dyan, kumbaga naka-attribute lang o kumbaga meron lang katangian si Kristo na tulad ng sa Diyos. Kumbaga siya ay banal kasi. Si Kristo ay banal. Tayo, parang kung halimbawa tayo man maging mabuti man o maging banal tayo, hindi rin dapat natin panangnan yung kabanalan na yon para magmalaki. Kasi ang itinuturo dyan yung pagpapakumbaba. Okay. Kagaya ng pagpapakumbaba Okay. ng Panginoong Jesucristo. Sasalubungin kita brother ha. Okay, okay naman na yung siguro yung oras ano. 2:5. Binigay ko sa'yo, Tingnan ano. mo na yung 2:5. Okay. Mga kaibigan, ang sabi kasi dito, magkaroon kayo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad kay Kristo Jesus. Ano ba yung kaisipan ni Kristo Jesus? Okay. Una, sa 6 kasi, hindi naman ito tumutukoy sa kaisipan ni Kristo kundi nagsasalaysay si Juan. Alin na nanungkarugtong Nagsalita ka brother, panahon ko na magsalita. Ang pinag-uusapan dito, hanapin natin dito sa 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano ba yung kaisipan ni Kristo? Sa 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ito ba yun? Hindi. Ito nagsasalaysay kung ano ang kaisipan niya. Sa 7, sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Hindi ito ang kaisipan ni Kristo, kundi ito ay nagpapaliwanag kung ano yung kaisipan niya. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masanuring hanggang kamatayan. Sa makatwid pa lang, kaisipan dito ni Kristo ay tumutukoy sa 8, pagpapakumbaba. Kaya nga ang sabi sa ibang salin, magpakumbaba kayong katulad ni Jesucristo. Ibig sabihin, ang taglay na kaisipan ni Kristo dito ay nakapaloob dun sa 8, dito sa salitang pagpapakumbaba. Diba? Hindi, kasi yung 6 kasi, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, sinubad niya, hindi niya ipinilit na kapantay niya ang Diyos. Diba tumutukoy ito sa pagpapakumbaba? Sa 7 naman, binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos. Diba tumutukoy doon yung sa pagpapakumbaba? Biruin mong Diyos, nagbitaw ka pa. Yung isang Diyos na namuhay ng isang alipin, diba tumutukoy sa salitang pagpapakumbaba? Yung isang Diyos ka na, ipinanganak ka pa ng tao, di ba nagpapatunay yung nagpapakumbaba niya, tapos ipinako pa siya sa krus? Di ba lahat yun ay tumutukoy sa salitang pagpapakumbaba?
Kaya maliwanag po, ang kaisipan ng Diyos dyan, ni Kristo dyan, hindi tumutukoy dun sa sinasabi niya, kundi tumutukoy sa isang salita, pagpapakumbaba. Bakit siya nagpakumbaba? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, ibang version, kahit taglay niya ang anyo ng Diyos, di ba? Ay, imagine niyo, sa usais, pwede ba ang tao na mag-claim na mayroon siyang anyo ng Diyos? Ang tao ba ay pwede mag-claim na may anyo siya ng Diyos? Ang tao bang tunay pwede mag-claim na kapantay niya ang Diyos? Ang tao bang tunay ay pwede niyang sabihin na binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos? Ang tao ba ay pwede mag-claim na siya ay Diyos? Di ba wala? Ibig sabihin, dalawa lang kalalabasan na ito. Si Kristo ay nagsisinungaling kasi nagpapakilala siyang Diyos dito. Si Pablo ay nagsisinungaling kasi ipinapakilala niya na si Kristo ay Diyos. O kaya naman si Felix Manalo ang sinungaling. Sino sa tingin niyo ang sinungaling? Itong si Pablo na nagsasabing si Kristo ay nagpakumbaba? O si Felix Manalo ang nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos? Ito pang tanong ko sa iyo, taga-Carlos, sagutin mo sana. Ang isang normal na tao ba na hindi Diyos ay may karapatan na mag-claim na kapantay niya ang Diyos? Ikalawang tanong, ang isa bang normal na tao ay pwede niyang sabihin na binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos? Okay. Yan dalawa lang. Yun lang dalawa kong tanong sa iyo, taga-Carlos, na sana'y masagot mo. Ang isa bang tao na normal, taga-Carlos, ay pwede niyang i-claim na kapantay niya ang Diyos? Ikalawa, pwede niya bang i-claim na binitiwan niya ang pagiging kapantay ng Diyos? Sige, sagot ka, Carlos. Unmute mo, pindutin mo yung microphone. Pindutin mo, Carlos. Binipindot mo, hindi ka mapindot eh. Ito po ang tanong ko sa mga nakikinig ngayon na INC, kung meron man po dito sa ito. Sa mga nakikinig ngayon na INC, kung meron man pong nakikinig sa inyo, simple lang po ang tanong ko. Dito sa kiniklaim niya sa 6, sabi dito sa 6 po, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Pwede ba ang tao na mag-claim na taglay niya ang kalikasan ng Diyos? O sa ibang salin, pwede bang i-claim ng tao na taglay niya ang anyo ng Diyos na Espiritu? Ikalawa, pwede bang sabihin ng tao na hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos? At ang ikatlo po, pwede bang i-claim ng tao na binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos? Wala man tayong kinalalaman, Samuel, huwag kang gumamit ng Greek, na basic lang ang tanong, pupunta ka pa sa Greek. Alam mo yung mga INC, kapag wala nang maisagot, pupunta na sila sa Greek para lang manlibang, manggulo. Unmute mo, brother. Ayan, naka-mute ka na, Brad. Kanina, hindi ako makapag-unmute eh. Pasensya, brother. Ito, brother, ang tanong ko, brother, Unang tanong ko, ang isa bang taong normal, pwede niya bang i-claim na may anyo siya ng Diyos? Diba, ang Diyos ay Espiritu. Ikalawa, ang tao bang normal ay pwede siyang mag-claim na kapantay niya ang Diyos? Ang tao bang normal ay pwede siyang mag-claim na binitiwan niya ang pagiging kapantay ng Diyos? Okay.